Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Magsama-sama po tayong muli sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa ating tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula, meron po akong reminder na gusto kong i-share sa inyo. Ito po yan. Let your love for God change the world, but never let the world change your love for God. Ayan, yung pagmamahal po natin sa Panginoon, gamitin po natin ito upang mabago itong mundong to. At huwag nating hayaan na baguhin tayo ng mundong ito at ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Mga kaibigan, kami po ay namimigay pa rin ng mga aklat at aralin sa Biblia, kaya naman kung nais niyo pong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777 o kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, maaari po kayo magtungo sa ating facebook.com/AWR Luzon, Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo makakuha ng ating readily available na Bible Study Guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Mga kaibigan, sa Buhay Pamilya ay makakasama pa rin po natin ang Registered Guidance Counselor at Faculty ng Adventist University of the Philippines. Walang iba kundi si Dr. Cheryl Ann Castillo sa pagpapatuloy pa rin po ng ating serye na Helping Our Children with Life Challenges sa mainit na paksang teenage pregnancy. Sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos ay pangungunahan pa rin po tayo ng ating outgoing president na si Pastor Romy Mangiliman sa pagtalakay sa paksang Standing on the Promises. Ibigay po natin ang panahon kay Dr. Castillo para sa Buhay Pamilya. Hello everyone! Meron po tayong napakainit na pag-uusapan ngayon. At ito po ang tungkol sa early romantic relationship at teenage pregnancy. Alam niyo po, nung ako po ay, nung kabataan ko, ito po ay isang pangyayari na kinatatakutan kong mangyari sa akin. Ano po? At I was very careful na talagang dapat hindi po ito mangyari sa akin. At yun po ay yung mabuntis ng maaga. At alam ko po na tayo mga magulang, ito ay isang bagay na hindi rin po natin gustong mangyari para sa ating mga anak. Yung mabuntis ng maaga or makabuntis ng wala sa panahon o makabuntis ng hindi napapanahon. Ano po? So, sabi po sa balita na inilathala sa Philippine News Agency noong June 29, 2021, si President Rodrigo Duterte po ay nag-declare ng prevention of teenage pregnancy a national priority. So sabi po ni Duterte, dapat po na ang buong bansa ay gawing prioridad kung papaano mape-prevent ang teenage pregnancy. So dahil po dito parang naisip ko na parang so ganun pala talaga kahalaga or ganun siguro talaga ka-common or pervasive ang problema ng teenage pregnancy. Okay? Sabi nga, the number of adolescent pregnancies are expected to rise as girls already living in dysfunctional homes spend more time with their households as a result of coronavirus. So, mas marami pa pala talagang teenage pregnancy ang pwedeng mangyari or ine-expect na tataas pa nang dahil sa
mga nasa tahanan ang mga tao, at hindi nakakalabas. So, ang iba mas lalo rin silang exposed sa abuse. Ganon din po, meron pong sinasabi sa Philippine Statistics Agency na ang Pilipinas po ay nakapagtala ng 180,916 live births among adolescents aged 10 to 19 years old in 2019. So, ibig sabihin po niyan, 180,916 ng mga kabataang babae na may edad na 10 hanggang 19 anyos ang nanganganak, no? Ito po ay pwede natin siyang i-translate, or ito pong figure na ito ay equivalent sa 495 live births. Sa bawat araw, merong 495 na mga kabataang babae na may edad 10 hanggang 19 na taong lang ang nanganganak. Napakarami po nito, mga kapatid. Napakarami po nitong figure na ito, mga kaibigan. Imaginein mo, almost 500 persons a day, almost 500 adolescents a day ang nanganganak, ano po, 10 to 19 years old. At napakabata po ng mga ganitong klaseng edad pag sinabi natin. Alam natin na hindi pa po talaga sila ready in all aspects, physically, emotionally, maging financially, kasi hindi pa nga po tapos mag-aral, pagkatapos ay meron ng panibagong responsibilidad na kahaharapin. Naalala ko nung nakaraan, may nakita ako sa mall na isang napakabatang babae na buntis, buntis at malapit ng manganak. Pagkatapos, meron siyang sudlong-sudlong na stroller na may bata din doon na ang tawag sa kanya ay mommy. So, hindi pa nga halos lumalaki yung kanyang anak, halos hindi pa nga, siguro naglalakad na din ng konti, baka yun po ay 1 year old pa lamang. Pagkatapos siya po ay 1 year old or makalipas ng ilan, 1 year or 1.5 years old. Pero sinusudlong pa rin niya sa stroller ay siya po ay nabuntis na ulit. At siya ay napakabata pa. So, ito po ang isang bagay na hindi po natin gusto sanang mangyari. Una po, pag-usapan natin ang romantic relationships. Kailan po ba dapat magbo-boyfriend o mag-girlfriend ang ating mga anak? Sinasabi po sa brain science na brain science po yung tungkol sa pag-aaral sa utak. Ang prefrontal cortex, ito pong nakalagay dito sa ating brain, ay na-responsable sa logical decision making, sa judgment, yung pag-determine ng tama or mali. Ang last part of the brain na nagmamature, okay? Ito ay huling na-develop, it is the last to mature, at ang full development po nito ay mangyayari at age 25 years old. So, sa 25 years old pa, kaya nga po may dahilan kung bakit ang driver's license hindi pa binibigay sa mas bata, dapat student license lang muna, before 18 years old, kasi nga, yung prefrontal cortex, hindi pa talaga siya fully developed. At sa mga teenagers, sa mas batang edad, lalo na sa mga teenagers, ang mas nagfa-function na parte ng utak ay hindi yung ito na responsible sa logical decision making, kundi yung mga nasa bandang gitna pa ng ating utak na mas responsable sa emotions. Kaya nga po, marami sa mga kabataan ang mapupusok. They are risk takers o impulsive. Parang naisip lang nila, ay gusto ko ganito na. Minsan sa mga kabataan, nakita lang nila maganda, gwapo, isipin na nila, ay ito ang mapapangasawa ko, kahit hindi pa talaga nila nakikilala. So, dahil po dyan, hindi po talaga dapat nag-i-involve ang ating mga anak sa napakabatang edad. Kasi ito po ay hindi pa, alam natin na hindi pa ito ang totoo at hindi pa rin po sila ready para dito. Ngayon, bagaman ang pagkakaroon po ng crush or
ang feeling na sila ay umibig ay nakakatulong din sa ating mga anak, lalo na sa ating mga teenagers. Kahit hindi pa naman ito ang tinatawag natin na true love, nakakatulong din yun sa pag-build ng kanilang self-esteem. Kasi 'di ba, kapag kahit tayo noon, nung mga nakaraan, kapag tayo ay may crush, mas lalo tayong nagpapaganda, mas lalo nating tina-try to give our best in everything that we do, mas nag-aaral tayong mabuti para mapansin tayo, yung ating mga talents ay mas lalo nating pinaglilinang para matuwa naman sa atin yung ating nagugustuhan. So, in a way, meron po siyang positibong epekto. So, balit, kapag hindi po natin nagabayan ang ating mga anak, ay dahil hindi nga po sila marunong mag-handle ng kanilang emotion, sila ay mapusok, sila ay very impulsive, ay ngayon po, maaari po siyang mag-lead into negative things. Kagaya nga po ng ganyan, early sexual relations, maaga pa ay meron ng sexual relations, which would lead to teenage pregnancy. Papaano po natin, ano po ang magagawa natin para matulungan natin ang ating mga anak, lalo na sa mga ganito na nagkaka-crush sila at parang feeling nila in love na sila sa kanilang nakakrushan or sa kanilang nagugustuhan. Ngayon, importante po ang pagkakaroon ng open communication. Kapag nalaman po natin na ang ating anak, ang ating kabataan ay nagkaroon ng crush or niligawan, wag po tayo kaagad mag-react negatively. Karamihan sa mga magulang sasabihin nila, "Oh, ayan ka na naman. Ang bata-bata mo pa, nagkaka-crush ka na ganyan. Bawal yan, wag kang ganyan, wag kang kung ano-ano nang sinasabi natin." So, dahil doon, mas lalong nai-inhibit ang ating mga anak na mag-open sa atin regarding things. Mahirap po silang mapigilan sa ganitong mga klaseng pagkakataon. Kaya mas importante po na alam natin kung ano ang nangyayari sa kanila at kung ano ang ginagawa nila. When we open our communication to them, mas magiging confident silang makipag-usap sa atin at masabi sa atin kung ano mismo ang kanilang nararamdaman at kung ano lang ginagawa. So actually, ito po ang mabuting pagkakataon para po tayo ay makipagpalagayang loob sa ating mga anak. Na instead na pagalitan natin sila agad or sabihin natin kaagad na wag mo yang gawin, mas magbuti po na ito yung pagkakataon na atin silang mapaalalahanan at makausap ng lalo. For example, pwede nating tanungin, ano ba ang nagustuhan mo dito sa tao na ito? Ganyan. Tapos, ano yung mga hilig niya, mga ganyan. So, alamin natin yung tungkol doon sa lalaki or tungkol doon sa tao na kinaiibigan ng ating mga anak. So, kagaya po ng sabi ko kanina, pag mas lalo natin silang pinapagalitan, mas lalo po silang maglilihim sa atin. Tapos, the more na hindi natin sila magagabayan. So, kailangan po mas open ang ating communication. Let us accept, kasi normal din naman po talaga sa ating mga kabataan na nagkakaroon ng crush or nakakagusto or umiibig. Ano po, ang kailangan lang po mas maging open tayo sa kanila. The more na open tayo sa kanila, sila ay mag-o-open sa atin, mas lalo natin silang magagabayan, mas lalo natin sabi, "Anak, wala akong problema dyan sa ganyang nararamdaman mo. Kailangan lang gawin natin ito ng maayos, paaalalahanan yung mga bagay na hindi talaga dapat ginagawa, hindi pa dapat ginagawa ng mga tao na nandun sa ganyan." Ganon din po, importanteng ma-develop natin ang self-esteem ng ating mga anak at i-strengthen ang ating family ties. Karamihan sa mga kabataan who gets into early romantic relationship ay yung mga kabataan na naghahanap ng pag-ibig sa ibang tao dahil hindi nila mahanap ang pag-ibig sa kanilang sariling tahanan. So, dapat mga magulang, ang ating pag-ibig sa ating mga anak is beyond. Ibig sabihin, it should be the best love that they will ever receive. Second to the love of God to them. Pangalawa po sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, yung ating pong pag-ibig sa ating mga anak would be the best human love na matatanggap nila
sa kanilang buhay. Kasi pag hindi po yun natanggap sa ating mga magulang, yun po ay maaaring hanapin nila sa ibang tao. Dahil nga napaka-poor ng kanilang self-esteem, so iniisip nila na parang kung magkaroon sila ng romantic relationship, yun ang pagkakataon na dapat ay, yun ang pagkakataon na sila ay magkaroon ng kumpiyansa dahil may nandito sa kanila. Ano po? Ngayon, kapag hindi natin nagabayan ang ating mga anak sa kanilang pakikipagrelasyon, it could lead to teenage pregnancy. So, papaano po natin maiiwasan yun? Una, dapat may limit natin yung mga sitwasyon na kung saan ang ating mga anak can be alone doon sa mga tao that they can be romantically involved with. So, wag nating papabayaan mag-isa lang sa bahay na siya lang kasi maaaring may pumunta dyan. Ano po? So, paalisin mag-isa, pupunta sa ibang lugar na walang kasama. Yun po. So, ilimit natin po yung mga ganong sitwasyon. Huwag po tayong mag-allow ng steady dating or at least kapag halimbawa gustong lumabas kasama nung boyfriend, kung may boyfriend na po or girlfriend, kailangan sila po ay may supervision, may chaperone ng tao. Kung hindi man tayo, ay yung taong pwede nating pagkatiwalaan. Okay? Ipaliwanag natin kung ano po ang proper sexual relations at i-explain po natin ang abstinence. Dito po sa lahat ng pag-aaral sinasabi walang ibang pinakamainam na magpe-prevent ng teenage pregnancy kundi ang i-abstain ang kanilang sarili, pigilan or wala talagang sexual relations. Ano po? Tapos turuan natin sila ng value ng education at yung importance ng i-attain yung goals sa kanilang buhay. So, ito po yung mga bagay na kailangan nating gawin. Kailangan din po na mag-strive tayo ng relationship that is warm and affectionate. Yung discipline natin ay may control, pero rich din in communication. Yung open ang communication natin, palagi tayong nakikipag-usap sa ating mga anak. Sinasabi nga po sa Titus 2:6, likewise, urge the younger men to be self-controlled. Importante po mga kaibigan na i-urge po natin ang ating mga anak papaanong magpigil sa kanilang mga sarili. Dahil there's beauty in doing things at the right time. Ano po? At of course, ang ganitong romantic relationship at itong sexual relations, bagaman nakakatulong ang pagkakaroon ng crush, pero hindi pa po ito angkop sa kanilang edad. So, Titus 2:6, urge the younger men to be self-controlled. Maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Castillo. Naku mga kaibigan, ito po talagang teenage pregnancy ay pangmalawakang problema. Hindi lamang po siguro dito sa ating bansa, kundi sa ibang bansa rin. At yung mga tips po na ibinigay sa atin ni Doktora upang mas magabayan po natin ang ating mga anak na hindi pumapasok itong teenage pregnancy, kailangan po nating magkaroon ng open communication with them. Halimbawa po kapag nagsabi ang ating mga anak na nagkakagusto sila kay ganito, ganyan, wag po tayong mag-react negatively. Bagkus tayo po ay makinig sa kanila nang sa gayon ay hindi po sila natatakot o matakot na magsabi sa atin. At mas lalo po natin silang magabayan. Pangalawa po, develop self-esteem and build stronger family ties. Tama po yung sinabi ni Doktora dahil may mga instances nga po na kapag hindi po nahanap ng isang kabataan yung pagmamahal sa loob ng bahay, ay hinahanap po nila elsewhere. Ayun nga po, kaya na pumapasok sila agad sa romantic relationship. Nawa po itong ating pinag-aralan ngayong umaga ay magsilbing munting aral sa bawat isa sa atin. Ano po na mas magabayan natin ang ating mga anak. At ipanalangin po natin sila dahil ito naman pong pag-raise ng isang bata ay ng maayos ay magagawa lamang po natin kapag kaakibat po natin ang ating Panginoon sa pagpapalaki ng maayos sa ating mga anak. Kung kayo po ay may mga katanungan ukol sa ating napag-aralan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777 o kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.
At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196. 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, maaari po kayo magbahagi ng inyong mga pagbati, komento. Magtungo lamang po sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung nagnanais naman po kayo makakuha ng ating readily available na Bible Study Guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, tayo po muna ay makarinig ng isang tanging bilang. Si Jesus ang daan patungo sa kaligtasan. Siya ang alay buhat sa kalangitan. Dun sa krus ang lahat ay kaniyang tiniis. Dahil sa kaniyang pag-ibig, siya'y ating purihin at sambahin. Hosana, siya'y dakilain. Pangalan niya'y itaas at ating awitin. Hallelujah, hallelujah. Siya'y muling darating. Si Kristo'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Siya'y pagbuksan at tanggapin mo. Dadalhin ka niya sa kaniyang paraiso, doon sa langit na pangako. Siya'y ating purihin at sambahin. Hosana, siya'y dakilain. Pangalan niya'y itaas at ating awitin. Hallelujah, 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 hallelujah. Siya'y muling Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pong paksa ngayong umaga ay Standing on the Promises. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa ating serye na may kinalaman sa mga kalalakihan sa Biblia na ating kapupulutang aral ang kanilang naging buhay. Patuloy tayo sa karanasan ni Josue, ang successor ni Moses. Kaibigan, ina bang napagbulay-bulay ang katapatan ng Diyos? Maaring ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, subalit nakikita mo ang patnubay ng Diyos, ang Kanyang katapatan sa Kanyang mga pangako. Si Josue ay naranasan ang tagumpay sa kanyang pakikipaglaban. Ang kanyang hinarap na pakikipaglaban ay gayon na lamang, subalit sa patnubay ng Diyos, siya nagtagumpay sa kanyang pakikipaglaban.
sapagkat kanyang naranasan ang katapatan ng Diyos sa kanya. Tayo rin sa ating mga buhay, sa araw-araw ay ating nararanasan ang pakikipagpunyagi, ang pakikipaglaban sa ating buhay sa araw-araw. Maaring ang ating kinakaharap na suliranin ay between life and death. O kung minsan naman tayo ay napapaharap sa isang karamdaman. Katulad nitong COVID-19 na ito. Naranasan ko din ang COVID-19 na ito. At ang kaaway ay merong sinisiksik sa iyong isipan, ikaw ay hindi mabubuhay. Ikaw ay hindi gagaling. Subalit ang Diyos ay meron siyang pangako. Kaya nga naranasan ko ang pagkapagaling ng ating Panginoon. Marahil kaibigan, ang iyong karamdaman ay kanser. Subalit ang Diyos ay gumawa ng isang himala. Ikaw ay kanyang ginamot at ikaw ay muling lumakas sa iyong buhay. Maaring ang kinakaharap mo ay discouragement, pagkasira ng loob. O kaya naman ikaw ay umaharap sa isang conflict sa buhay mo. Isang bagay na tunggalian sa iyong buhay na anupat ang conflict na ito sa tao. Marahil ito ay sa iyong employer. Ikaw ay isang employee at pagkatapos ngayon, ang pakikitungo sa iyo ng iyong employer ay hindi maganda. O kaya naman sa iyong kapitbahay. Marami tayong kinakaharap sa ating buhay sa araw-araw. Papaano nating haharapin ang mga ito? Merong mga suliranin na parabagang imposible na tayo ay makakaranas ng tagumpay laban sa mga suliranin sa ating buhay. Kaibigan, si Josue ay nakaranas ng mga suliranin sa kanyang buhay na samantalang siya ay naging kapalit ni Moises na manguna sa kanyang bayan. Sinasabi sa aklat ng Josue 1:1 at 2, nangyari nga, pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na lingkod ni Moises, na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa hordang ito, ikaw at ang buong bayan ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Kaya nangusap ang ating Panginoon sa kanya, at kung bakit binanggit yung kanyang ina na si Nun, ay meron siyang malaking papel na ginampanan sa tagumpay ni Josue. Sapagkat ang kanyang mother na si Nun ay siyang nagturo nung siya ay bata pa. Nabuhay siya sa panahon na merong captivity, na merong slavery, na anupat ang bansang sumasakop sa kanila ay ang bansang Egypt. At sa ganong klaseng karanasan, siya nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga suliranin sa kanyang buhay. Bakit nagawa ni Josue ang ganitong pagtatagumpay sa kanyang karanasan? Napakalaki ang kanyang responsibilidad sapagkat siya ang kukuha sa lugar ni Moses na siya ang mangunguna kung papaano ang bayan ng Diyos ay makatawid sa mga suliranin sa kanilang buhay hanggang sa sila ay makapasok sa lupang pangako. Naranasan ni Moises ang kanyang lingkod ng Diyos at gayon din ang sumunod si Josue na hinarap ni Moises sa kanyang kapanahunan at nakita ito ni Josue ang kahirapan. Ang kung minsan ang bayan ay lumalaban sa kanyang leadership at kung minsan sila ay gustong bumalik sa Egypt, lalo na kapag sila ay walang makain, walang mainom, katulad nung sila ngayon ay nakasapit sa isang lugar ng Mara, merong ang tubig pero mapait, kaya ang sabi ng ating Panginoon kay Moises,
na kumuha ka ng sanga ng punong kahoy at pagkatapos ilagay mo sa tubig at ang tubig ay nainom nila. Ganito yung kalagayan ng bansang Israel, na tila baga para bagang matigas ang kanilang loob, na nagkukulang sila ng pananampalataya. At kung bakit sila nagtagal sa kanilang paglalakbay, dapat sana ito ay 1 linggo lang sa kanilang paglalakbay at sila ay makasapit na sa lupang pangako. Subalit, nagtagal sila because of their unbelief. Yung kanilang hindi paniniwala sa mga pangako ng ating Diyos. At ngayon si Josue, siya ang pumalit kay Moises, papaano niya akayin ang bayan ng Diyos at papaano sila susunod sa kanyang leadership. Kaibigan, si Josue sa kanyang pangunguna, nang hawak siyang matibay sa mga pangako ng ating Diyos. Ang sabi ng ating Biblia, ayon sa Aklat ng Josue, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 9, narito ang mga pangako ng ating Panginoon kay Josue sa kanyang leadership. Ang wika sa versikulo 3, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng iyong paa ay naibibigay ko na sa iyo gaya ng sinabi ko kay Moises. Mula sa ilang at sa Lebanon na ito hanggang sa malaking ilog ng Euphrates, sa buong lupain ng mga Heteo, at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging iyong nasasakupan. Walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin, hindi kita iwan ni pababayaan man. Kaibigan, napakaganda itong pangako ng ating Panginoon, na ating ding pagbulay-bulayin itong pangakong ito sa ating pagharap sa maraming suliranin sa ating buhay. Ang sabi nga ng ating Panginoon, walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa iyo. Kung ikaw man napapaharap sa isang malaking labanan at tila baga may mga taong laban sa iyo, ang sabi ng ating Panginoon, sino mang tao ay walang magtatagumpay laban sa iyo, ang pangako ng ating Panginoon. Sa lahat na mga araw ng iyong buhay, sa makatuwid habang siya ngayon ay nabubuhay, siya ay maging matagumpay sapagkat ang Diyos ang sumasa kanya. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, kaya binigyan ng halimbawa na kung papaano si Moises ay pinatnubayan ng Diyos, gayon din ang wika niya, ikaw ay aking papatnubayan. Ako'y makakasama mo rin, hindi kita iwan ni pababayaan man. Kaibigan, kapag ganito ang pangako na ito ay palaging nasa ating mga puso't isipan, hindi ka mawawalan ng pag-asa sapagkat alam mo ang tagumpay ay mararanasan mo sapagkat ang Diyos ay sumasayo. Kaibigan, itong pangakong ito kay Josue ay pangako rin ng Diyos sa iyo at sa akin sa araw-araw nating pamumuhay. At pagkatapos ang sabi sa versikulo 6, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat ipamamana ko sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. At pagkatapos ang sabi pa sa versikulo 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises, na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pupunta. Sa makatwid, hindi ka pupunta sa bandang kanan, sa bandang kaliwa. Diretso ang iyong tingin sa Panginoon, huwag mong aalisin ang iyong tingin sa Kanya sapagkat ikaw ang wika ay Kanyang pinapatnubayan. Kaibigan, itong pangakong ito ng ating Diyos
ay pangako sa iyo at gayon din sa akin. Nanupat, ikaw ay magkakaroon ng tagumpay. Tayo ay merong kalaban na hindi nakikita. Hindi laban sa pakikipagdigma katulad sa ating panahon ngayon gumagamit ng mga baril o anuman mga weapon na ginagamit sa kanilang pakikipaglaban, sapagkat ang ating kalaban ay hindi natin nakikita. Laban sa mga prinsipales ng kadiliman. Subalit ang Diyos, ang wika niya, hindi kita iiwan, at ang wika, ako ay sumasayo. At pagkatapos ang wika pa sa versikulo 9, hindi ba't inutusan kita, ikaw ay magpakalakas. Magpakalakas ka sa mga pangako ng Panginoon at sa kanyang patnubay sa iyo. At magpakatapang na mabuti, huwag kang matatakot ni manlulupaypay, sapagkat ang Panginoong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaraon. Kaibigan, bakit ka matatakot kung ang Diyos ay kasama mo? Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, kung ang Diyos, ang wika, ay sumasayo, bakit ka matatakot? Ang sabi sa English, if God is with us, who can be against us? Kaibigan, ang Diyos ay may pangako. Ang sabi niya, hindi kita iwan, hindi kita pawabayaan. At yung tagumpay na ibinigay ng Diyos kay Josue, ang wika ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Korinto 15:57, ganito ang sinasabi ng Biblia. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, noong ang ating Panginoon ay nagbata sa krus, kanyang ginawa yung ganong klaseng tagumpay sapagkat siya'y namatay sa krus, subalit ang kanyang kamatayan ay isang pagtatagumpay sapagkat ang sabi ng Biblia, in death there is victory. Bakit ka matatakot? Ang Diyos, ang wika, ay sumasayo. At ito pa ang pangako ng ating Panginoon ayon sa aklat ng San Mateo 28:20, ang wika, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yung sinasabing Emmanuel, God with us. At bago umakyat sa langit ang ating Panginoon, kanyang pinangako ang mga aliw, ang banal na Espiritu. Nanupat ang presensya ng ating Panginoon ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kanyang pinangako ang mga aliw na nagpapalakas sa atin, na anupat yung kanyang mga pangako ang nagsisilbing mga kagamutan sa ating kalungkutan, sapagkat ang Diyos ang sumasa atin. Ang sabi pa sa ating banal na kasulatan na muling binanggit ng lingkod ng ating Panginoon na ito ay kanyang pangako sa aklat ng Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5 at 6. Ganito ang ating mababasa. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Kapag ka ang isang tao ay sumusunod sa Diyos, marami siyang mga obstacle sa kanyang buhay. Marami siyang mga balakid, mga pagsubok ngayon na nangyayari, naharap niya sa kanyang buhay. Subalit kaibigan, anuman ang mga balakid na ito ay ating malalampasan sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan, ang wika ng ating Panginoon. At ano ang magagawa ng tao kung ang Diyos ang kasama natin? Merong mga karanasan ang bayan ng Diyos sa nakalipas na panahon
na kung papaano ang Diyos pinatnubayan sila. Ang kanilang mga kalaban ay mga giant na katulad ni David, hindi pa siya hari noon sa bansang Israel. Kanyang kinalaban ang isang giant na si Goliath. Pero ang kanyang ginawa, kaibigan, ay nagtiwala sa Diyos. At ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay gayon na lamang positibo ang kanyang pananaw sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya. Kaibigan, bakit ka matatakot? Sa ating panahon ngayon ay laganap ang mga krimen, laganap ang mga nakawan, laganap ang mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Hindi tayo dapat matakot sapagkat ang Diyos ang wika ay meron siyang pangako sa atin. At ang sabi pa sa aklat ng Isaias 41:10 hanggang 13, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa, sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Narito, silang lahat na nagagalit sa iyo ay mapapahiya at malilito. Silang nakikipaglaban sa iyo ay mawawala ng kabuluhan at mapapahamak. Iyong hahanapin sila na nakikipaglaban sa iyo, ngunit hindi mo sila matatagpuan. Sila nakikipagdigma laban sa iyo ay matutulad sa wala, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang umahawak ng iyong kanang kamay. Kaibigan, napakaganda ng pangako ng ating Panginoon sa kanyang lingkod na si Josue. At ang sabi pa, ako ang nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, ikaw ay aking tutulungan. Kung ganito, kaibigan, ang pinangako ng Diyos kay Josue, ikaw din at ako na kapag tayo sumunod sa ating Panginoon, kaibigan, ang mga pangakong ito ay pangako ng Diyos sa ating lahat. Bakit tayo matatakot? Nasa atin ang Diyos. Kaya nga, sa pangyayaring ito, sa mga pangako ng ating Panginoon kay Josue, hinarap niya yung mga kalaban at gayon din hinarap niya yung mga hamon sa kanyang leadership. Hindi siya nagpatinag sapagkat alam niya ang Diyos ay sumasa kanya. At dahilan sa pangyayaring ito, nagtapat si Josue sa Diyos. At siya ay hindi nasiraan ng loob. Siya ay nanampalataya sa ating Panginoon. Kaibigan, ang sabi sa aklat ni Josue, Kapitulo 21, versikulo 43 hanggang 45, kaya't ibinigay ng Panginoon sa Israel ang lahat ng lupain na kanyang ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno, at nang kanilang matanggap ay nanirahan sila doon. At binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa bawat panig gaya ng kanyang ipinangako sa kanilang mga ninuno. Wala ni isa sa lahat ng kanilang mga kaaway ay nagtagumpay sa harap nila. Ibinigay ng Panginoon ang lahat nilang kaaway sa kanilang kamay. Yung mga giant, sa kanilang tingin para bagang hindi sila kayang lumaban. Napakadami ng kanilang mga kalaban, kaibigan. At ang Jericho ay napapaligiran ng mataas na pader. Subalit sinabi lang ng Diyos, kayo ay sisigaw ng sabay-sabay. Anong nangyari? Nasira ang wall ng Jericho. Kaibigan, sa ating pamumuhay, walang matatag na wall ng kasalanan at ng kahirapan na hindi nating kayang harapin na kapag ka ang Diyos ang sumaatin. At ang sabi pa sa versikulo 45, wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sangbahayan ni Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. Sa makatuwid, ang lahat ng mga pangako ng Diyos kay Moises at gayon din kay Josue ay nangatupad. Ang wika ng Biblia
nagkaroon sila ng kapayapaan. Nanupat, nagkaroon sila ngayon ng pagkatagumpay sa kanilang mga kalaban. Pinaboran ng Diyos ang kanyang bayan sapagkat may pangako sa kanyang mga ninuno. Ganito ang kanilang karanasan, kaibigan. Kaya kung ito ay naging karanasan ng bayan ng Diyos sa pangunguna ni Josue noong unang kapanahunan, hindi ba ito ang pangako ng Diyos sa atin na bilang kanyang mga anak? Kaibigan, bakit ka matatakot sa maraming mga suliranin? Ang sabi ng Panginoon, hindi mo problema ang iyong pagkain, ang iyong inumin, ang iyong isusuot. Ang kailangan mo lang, hanapin mo ang aking kaharian at ang aking katwiran, at ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga bagay na ito ay aking idaragdag sa iyo. Napakagandang pangako ng ating Panginoon. At ang sabi pa ng ating Biblia sa aklat ng John 19:30, nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na, at itunungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Sa pagkamatay ng ating Panginoon at nabuhay na muli, tayo naman ay magkakaroon ng tagumpay, kaibigan. What a great promise ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa Roma 1:4, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. Nang tagumpay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay siya. Kaya nga, siya ay ating Panginoon at siyang ating tagapagligtas, sapagkat siya ay merong pinapangako sa atin na buhay na walang hanggan. Kaibigan, tanggapin natin ang mga pangako ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. At ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Bago tayo manalangin, ay nais kong basahin ang sinasabi ng Biblia sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6, narito ang pangako ng ating Panginoon. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang suliranin sa buhay mo? Meron ka bang ngayong kinakaharap na mga hamon sa buhay? Ilapit natin sa Panginoon. Marahil nawalan ka ng trabaho, ilapit natin sa Panginoon. At ang Diyos ay magbibigay ng mabuting trabaho para sa iyo. Tayo ay manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, muli po kaming lumalapit sa oras na ito. Taglay po namin ng pasalamat at pagpuri, sapagkat karapat-dapat po kayong sambahin, karapat-dapat po kayong purihin, sapagkat kayo po ang aming Diyos. Dakilang Diyos, lumalapit po kami sa inyo. Sa pananampalataya ng aming Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Panginoon, naibulong na po sa inyo ng aking kaibigan ang kanyang mga hamon sa buhay. Tulungan po siya, pagpalain po niyo siya. At kung sakasakali merong may karamdaman sa kanyang tahanan, inyo pong pagalingin, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang kanyang mga pananim. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang aming mga nanunungkulan sa aming bansa, mula sa aming Pangulo, sa pangalawang Pangulo. Tulungan po sila, Panginoon, nanupat maging ang mga cabinet members, ang mga mababatas, ang mga nasa hukuman, at gayon din ang mga gobernador, ang mga mayor, at gayon din ang mga nanunungkulan sa aming mga barangay. Magkapit-bisig nawa sila, magtulungan sa bawat isa upang maitaguyod ang mabuting programa ng aming gobyerno, upang ang bawat isa
ay magkaroon ng kapahingaan sa aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pagtugon sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Marami siyang mga pangako, maging baon nawa sa atin araw-araw ang mga pangakong ito ng ating Panginoon. Pagpalain ka nawa ng ating Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, nawa po ay naging inspirasyon sa inyo itong life story ni Joshua na wag po tayong matakot sa suliranin o mga pagsubok sa ating mga buhay. Bagkos tayo po ay magtiwala, manalig sa ating Panginoon dahil the Lord will uphold us because God is God of solutions. Kung kayo po ay may mga katanungan sa ating napag-aralan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777 o kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, i-dial lamang po ang 1-800-132-20196 1-800-132-20196. At para naman po sa ating Facebook page, maaari po kayo magtungo sa facebook.com/AWR Luzon, Philippines o magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at nawa po ay kayo ay nabe-bless sa bawat mensahe na ating napapakinggan dito sa ating palatuntunan. At sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandakan siya sa lubungin. Kayo na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama. Kaniyang inialay ang bugtong niyang anak. At sino mang manampalataya sa Kanya, Kaniyang ibibigay buhay na walang hanggan. Siya'y si Jesus, ang Diyos at ang kaligtasan ng buhay mo. Siyang pag-asa ng bawat isa, siyang daan, katotohanan at ang buhay. Mundo niyang naratnan, kapahamakan ay di nais niya. Bagkus pangako niya'y kaligtasan ng bawat isa. At sino mang magmahalan, siya ay tanggapin sa puso at sa diwa, kapayapaan makakamtin. Siya'y si Jesus, ang Diyos at ang kaligtasan ng buhay mo. Siyang pag-asa ng bawat
Women's Ministries Department of the General Conference and Editorial Cephalies are glad to introduce the New Women's Bible, a priceless treasure that delivers the Word of God to a woman's heart. This Bible features lots of resources especially developed by women for women that really makes it unique and most desirable. You will be able to study and better understand the Scriptures with the introductions and outlines of each book of the Bible. You will learn about the most important women of the Bible, their trials and victories, strengths and weaknesses. You will find many notes and commentaries that appeal to a woman's interest and highlight the wonderful ways God can touch and use them in these times. You will enjoy colorful illustrations of well-known women of the Bible, along with a description of their character and lessons we can learn from their lives. You will be thrilled with the special Bible studies that present biblical truths in a practical and powerful way. You will also find maps, charts, promises, and many other tools that will contribute to your spiritual growth and encouragement. The New Women's Bible comes with 4 different covers and features the New King James Bible version. You can purchase it for yourself and also for the ones you love. It's also an excellent gift to the ones you want to share your faith with. إلا بالتقوى. As the prophets and teachers of the early church were fasting and praying, the Holy Spirit called Paul and Barnabas to go on their first mission journey. The church prayed together before sending them out. Hands were laid on them, and we prayed earnestly. As a united church, we prayed for their safety and that God would grant them the right words to speak to the multitudes. We prayed that our missionaries would be successful in spreading the gospel. Paul and Barnabas traveled to several places. In Cyprus, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogues. In Pisidian Antioch, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. When the Gentiles heard their messages, they believed. The word of the Lord spread throughout the entire region, and the disciples were filled with joy and the Holy Spirit. Paul and Barnabas appointed elders in every church and prayed with fasting, commending them to the Lord. They gathered the church together and reported all that God had done through them and how He had opened a door of faith to the Gentiles.